Natin kahapon. What? No? Matindi po yung ano natin na-absorb natin kahapon. No? David. Mas tumaas yung ating confidence bilang isang leader. Right, David. Makapanood naman ni Elder Jan yan sa YouTube. So, ang importante, nandito rin siya ngayon. Amen. Amen. Yun ang mahalaga. Nagbigay ng ano mo yan? Nagbigay ng oras. Para kay Lord. Pag nagbigay ka ng oras, part yun ng pagiging leadership mo. Amen. So, sa atin kahapon, walang matanda, walang bata, lahat pantay-pantay, lahat nakikinig. Amen. So, ang topic natin for today is, sa akin ay, appointment of elders. So, continuation ito dun sa 6 na topic kahapon. Ito na yung pinakadulo, yung appointment of elders. Itong topic natin ito, kasi papansin niyo, yung lahat ng churches ngayon, paramihan ng deacons, paramihan ng elders, pero napag-aralan natin kahapon yung plurality of elders na Bible-based pala. Na sa isang church, maraming elders. Kahapon yun. Bible-based pala. Ngayon, appointment of elders. Nagiging issue kasi, nagkokontrahan. Mas marami kami. Ang nagiging gano'n, mas marami kaming, kalalakihan. Eh paano naman yung walang mga kalalakihan? Kaya tumatayo na yung kababaihan. No? Ang topic natin, appointment of elders. Kailangan maiwasan natin yung mistake of appointing an elder. Kakamadali nyo, nagkakaroon ng mistakes. No? Nangyari to sa Cavite, hindi siguro elder, deacons. Wala pa ako nun may ina-appoint na deacon sa preacher si Elder Romel. One time, umalis si Elder Romel at nag-preach. Anong preach? Gusto na maglagay ng mga instrumento, nagkaroon na ng kudita, tatanggalin na si Elder Romel sa mismong bahay niya. Imagine that. No mistake. May mga ganong pangyayari sa kakamadali natin, mga kapatid. At hindi lang yan, pansinin niyo yung mga ibang churches. Kakamadali na lang mag-appoint yung iba. Lasenggo pa, na-appoint na bilang elder. Diba? May mga kailangan. Mayaman kasi, mayaman. Mayaman Kailangan magbida-bida na to kasi diba mga ganong mga instances, mistake of selecting a deacons. No? Yung naselect pa ng deacons, hindi mo na-observe yung kanyang buhay, basta mo lang na-appoint as a deacon, drug addict pala. Demons, hindi deacons. No? So may mga ganong mistake. As a leader, tayong mga elders, tayo dapat yung mag-examine. No? Examine. Kailangan, elder failure to follow rules. May rules pala. Bago natin i-appoint yan, bago natin tawag doon, ma-ordain ang isang leader, ang isang elder, kailangan marami siyang pagdaanan. Amen. Okay? Although, sabihin na natin, hindi na-appoint na kasi, nakapag-preach na naging elder na bago siya mapunta sa ibang landas doon papasok yung sovereignty of God. Pinangyari ng Diyos wala tayong magagawa doon. Kahit anong sabihin mong mistake, failure, pinangyari ng Diyos yun. Malay natin, bumalik at magsimula ulit sa zero. May mga ganung pangyayari din naman, mga kapatid. Initiating and guiding the appointment process. Number 1, a local church should have overseers. Ayun nga, yung kahapon topic natin sa pagiging overseers, no? Pagiging supervisor pala ang pagiging elder. Matuto tayong mag-supervisor kahit hindi tayo nag-aral ng business management. No? As a leader, nasusupervise mo yung mga kapatiran. Sino ba dito may problema? Sino ba dito tipong may kakayahan na mag-preach? O overseer po ang Tagalog ng overseer, tagapangasiwa, tagapag-ingat. So, iniwala ito dun sa salitang seer. Kaya nilagyan ng over. Kasi ang pag-seer, pinaliwanag natin kahapon, ang Tagalog ng seer, manghuhula, fortune teller, pastor na nanguhula ng future ng isang member. Ayun ang seer. Maraming ganun ngayon No? Hinulaan na itong bagyong to. Hindi na yan dadapunta dito. Ipa-stop natin yan. Mga seer po yun. Mga pastor seers po sila. Tayo overseer tayo.
Kaya nga lang, topic natin is pagiging leader dun sa mga prospective na tao na soon magiging leader din. Okay? A local church should have overseas, 1 Timothy 3:1, basahin natin yon. This is a true saying, if a man desire the office of a bishop, he desire a good work. Yun. Tayo bilang overseer, nakikita naman natin kung sino yung kapatiran na gumagawa ng mabuti. Nakikitaan natin yan. Yung simpleng bagay na magtagtad ng baboy, diba? Isa, good work yun. Dito si Brad, qualified na yun. Yung nag-o-offer na siyang magluluto, siyang maghugas, siya maglilipit ng mga books. Good work yun. Tapos nakikita rin naman, on the other hand, nakikita rin natin yung tipong kapatiran na parang tamad. Na parang yung may salo-salo, may maglilipit, nakikita mo umiiwas. Ayaw magano, nakikita rin natin yun as a leader. Yes. So, dun pa lang, na-examine natin, ay ito, si brother, baka soon maging deacons to. Ano siya, mayroon siyang good work eh. Desire of good work. Ito si brother, baka soon, tumiwalag to. Kasi nakikita ko parang umiiwas eh. Umatin lang, napilitan lang. No? Sabi niya, alam ko na lahat yan eh. Yung tipo nagpatawag ka ng Bible study, nakikita mo ng good work, dahil kailan yan? No? Nakikita mo na, kailan yan? Saan pupunta? No? Tapos, on the other hand naman, nakikita mo rin yung isang kapatiran, alam ko na yan, acne, kumbaga sa networking, alam ko na yan. Ulitin mo na naman yung topic there. Diba? So, tayo bilang supervisor, nalalaman natin yun, no? Titus 1:7. For a bishop must be blameless, as the steward of God, not self-willed. No? Not self-willed. Not soon angry. Na, bilang nagsusupervise tayo, nakikita natin yung kung sino yun. Hindi magagalitin. Not given to wine. Iwasan nyo na yung alak, mga kapatid. Pag tayo nagpipreach sa mga kapatiran, lagi natin ipipreach yung umiwas sa alak. Nor striker, o not given to filter lucre. No? Hindi masamang gawa. Hindi masamang isip. Meron yan mga member na mga kapatiran na after ng church kung ano-ano na yung pinag-uusapan. Eh. So, nagsusupervise natin yun. Bilang leader, nasusupervise natin para maiwasan natin yung appoint lang ng appoint dito. Hindi, wala akong paramihan. No? Hindi yung paramihan. Hindi lagi tayo nagmamadali. So, kahit 20 years ka na sa pag-service, kung wala ka pa nakikitang deacons, kahit 20 years ka na nag-preach, kahit umabot ka pa ng 30 years, wala kang makita eh. Wala, hanggang pagdating. Hanggat kinamatayan mo na, wala ka ng kasama. Wala kang nakita, at least blessing yun. Diba? Hindi ka, kaysa naman, appoint ka ng appoint, sinupervise mo na, hindi na nga maganda yung ugali, in-appoint mo pa rin, magdurusa ka mga kapatid. Mas mabuti na yung wala, kaysa naman meron, pasaway. Maya mapapatawag ka ng barangay. 1 Timothy 5:17, let the elders' rule be counted worthy of double honor. Amen. Tayong leader, nakikitaan na yung taong nakikitaan mo, nakikita niya rin sa atin. Na soon, pag ako'y na-ordain as an elder, ganun ang gagawin ko. Nagiging role model tayo mga kapatid. Yun, nakita natin doon yung deacon, selection, and prospective elders. No? Tayo'y maging overseer. Next, 2 Timothy 2:2. And the things that thou heard among many witnesses, the same commit thou to faithful men who shall be able to teach other also. Ito maganda to. As a leader, nakikita mo yung kalalakihan na nagpa-practice magturo. Nakikita mo, nagsasalita mag-isa. Sa salamin, pampataas ng karisma. Diba? Nasusupervise natin. Delikado naman. Delikado naman yun. Baka tapikin natin, Brad, ano nangyari sa'yo. Pero as a leader, ay, parang gusto nito nag-speaker Sabi nga, kung may talento, hayaan mo gamitin yung talento niya. So, nakikita natin yun. Meron siya, able to teach other also. No? Mapansin mo yung kalalakihan, nagre-rebuke dun sa katabi.
Baka may tinawag to na maging deacons. Next, 1 Corinthians 14:40. Let all things be done decently in order. Ito yung maganda. No? Decently in order, dahan-dahan lang. Hindi kailangan laging shortcut. May nakita ka dating pastor sa kabilang religion. Pagdating dito, ginawa mo agad pastor. Hindi mo naman alam yung background. Yes. Hindi mo inalam yung buhay. Kung paano mamuhay sa pamilya niya. Mamaya, inordain mo as a elder kagad. Pumasok dito, inordain mo as a elder, sumugod yung asawa. Nabubugbugan pala sila. So, decently in order. Dahan-dahan lang. Walang shortcut. Dadaan pa rin sa pagiging deacons. Okay? Amen. Siguro naman lahat tayo dito dumaan sa pagiging deacons, mga Amen. kapatid. Yung topic natin kahapon na partners and co-workers, siguro lahat tayo dumaan sa ganun. Meron bang nag-shortcut dito, mga kapatid? Sabi nga, pag dumaan sa matuwid na daan, sigurado, makapahamak, okay pa siguro sa sa commercial yun kay Pinoy, di ba? Matuwid na daan. So, iwas tayo politics pala yun, sorry mga kapatid. Iwas tayo dun. Elements in the appointment process. Yun, makikita natin yung desire, yung qualification, selection, examination, installation, no? And prayer. Ito na yung mga pag-uusapan natin. Sa Acts 6, mga kapatid, di ba, sa Acts 6, tinalakay natin kahapon, nag-7 deacons, no? Nagtalaga sila ng 7 deacons para nga lumawak yung gawain. Kasi napapabayaan na yung mga balod. Ang tanong, mga kapatid, hindi lang naman 7 yung kalalakihan dun sa church. Ibig sabihin, hindi lang nasabi dito yung proseso. Pero may sinabi dito, anong nakita dun sa 7? Anong nakita? Meron silang honest report. No? Build of Holy Ghost. Sa madaling salita, may selection na nangyari. Yung mga elders, nakikita nila, nagkaroon ng na-supervise yung mga pinili nilang 7. Nagkaroon ng examination bago pa yung pili ng 7. Bago pa sila pumili ng 7, nag-usap-usap yung mga elders kung sino pipiliin. So, ganun din tayo, mga kapatid. Soon, darating yung time, may magkakaroon ng kapatiran, puro lalaki. Darating yan. At least, napag-usapan natin yung pagiging leader na wag dapat inherit lagi. Laging urgent, hindi laging urgent, mga kapatid. Okay? Kailangan magkaroon ng model. Tayo yung magiging model, mga kapatid. Peter addresses the need for an elder to shepherd God's flock with a willing heart. As a supervisor, nakikita mo yung willing talaga. Di ba sa trabaho ganon, yung supervisor natin, pag ginagalingan mo, laging mabait sa'yo. Kasi willing kang gawin yung trabaho mo. Napopromote ka pa. 1 Peter 5:2, feed the flock of God, which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly. Not by filthy lucre, but of ready mind. Amen. As a leader, nakikita natin kung sino talaga yung willing. Willing. Darating yung time, katulad ngayon, dumalawak yung gawain. May makaka-encounter tayo dyan ng mga pastors na galing sa iba't ibang sekta. At hindi natin mamalayan, nasa PB na rin. Pero kaya natin tinatalaka ito, huwag tayong mag-heri. Baka gusto nga niyan mag-preach, pero dadaan pa rin sa proseso. Baka gusto niya mag-preach sa pera, hindi siya willing na walang sahod. Mga ganung bagay, mga kapatid. Sabi nga kahapon, yung lobo gustong pumasok sa kawan. Para lang kainin yung nasa kawan, mga kapatid. Willing magturo. Next, moral and spiritual qualification. Ito yung maganda, Nakikita, kaya nga sa school, merong kinukuha yung bago ka pumasok sa kabilang school, anong kukunin? Respect. Hindi lang transcript, kundi yung good moral. Di ba? Yung good moral, nakikita mo ng good moral yung perspective na maging deacons. Ikaw nga bago ka naging elder nakitaan ka rin naman ng good moral meron naman tayo tinatawag na moral. Sa sundalo, laging ganun Pag gumagawa ka ng mabuti, tumataas yung moral mo.
Sa mga pulis ngayon, ang baba na ng moral ng pulis ngayon, mga kapatid. Sa pulis, ang tingin ng pulis, sa pulis ngayon, nakakatakot na. Di ba? Pag nakakita ng pulis, mangungutong na isip nila eh. So, bumaba yung moral nila. Sa atin, as a pastor, may mga pastor na sa bahay pa lang, sa family pa lang, ang hirap ng pasunurin yung pamilya. Nakakababaw ng moral yun. Kaya maraming miyembro na umaalis, nakatingin na sila dun sa pastor. Ang baba na ng tingin nila sa pastor. Yung sinasabi natin, may good moral report. Yung mga perspective na deacons. Pero ito na nga yung issue, elder na nga eh. Na-ordain na nga. No? Magpataas tayo ng moral, mga kapatid. Ayusin natin yung dapat ayusin. Scripture demands that candidate for eldership meet certain objective of qualification. Kailangan na-meet yung qualification. Hindi pwedeng bira lang ng bira. Ordain lang ng ordain, palawak na ng palawak. Hindi pwede pala. Hindi pwedeng palawak lang. Sige, para lang meron dun. Hindi pala pwede. Kailangan ma-meet natin yung qualification. Tinalaki ni Elder Wally yun eh. Qualified leadership kahapon. No? Hindi lang pala pwedeng gapang ka ng gapang. Eh. Sila yon, no? Iba tayo, iwalay natin yung gapang ng gapang. Sila yon. Kasi tayo, wala tayong hierarchy. Kaya naman sila nagpapagapang, gusto nila ng komisyon. 10%. Kaya sila, double hairy, double urgent sila eh. Okay? Kailangan ma-meet yung qualification. Ano yung qualification? Tinalakay na naman ka. Maganda yung paulit-ulit eh. 1 Timothy 3:1 hanggang 7. Andyan yung qualification. This is a true saying if a man desire the office of a bishop. No? He desired a good work, a bishop, then be blameless, the husband of one wife. Ayun, qualification yun. Mamaya, ayan nga, nakikitaan mo nga siya ng good report. Nakikitaan mo siya ng good moral. Desired a good work. Nakasulat, husband of one wife. Inalam mo ba yung buhay niya? Mamaya, 2 asawa niyan eh. Di qualified ba? Hindi bagsak, kakamadali mo, inordin mo agad elder eh. Bagsak pala, 2 pa rin asawa. Di pasto, kabit ko lang isa eh. Isa lang talaga asawa. O yun, kailangan qualified mga kapatid. Vigilant, sober, of good behavior, given to hospitality, apt to teach, not given to one, no striker, not greedy filter looker, but patient, not a brawler, not to be choose. No? One that ruleth well in his own house, ito yung sinabi ko kanina, having his children in subjection with all gravity. No? Minsan talaga sa bahay talaga nag-uumpisa eh. No? Ang bait-bait sa church, pero yung family pala hindi pala mapasunod. Nangyari sa akin din yun noon eh. Ang hirap talaga yan. Pero yun naman ay pinag-pray talaga. At God ang gagawa ng paraan. Gagawa ang Lord ng paraan para talaga kung saan ka talaga, doon ka niya talaga ilalagay. Okay? Next. Inulit niya sa Titus 1:5, no? So, dito na tayo sa next. Selection and examination. Ito na yun, selection and examination. The actual selection of elders can be done by the congregation. No, kapag may plurality of elders, hindi lang siyempre isang elder ang magdidesisyon. No, kaya may leadership na nangyayari. 2 kayong elder sa Muntinlupa. May napaprospect kayo na gustong maging deacons. Magkasalungat kayo. So, stop nyo muna. Kailangan iisa kayo. Ayaw ng isang elder di stop mo muna. Jack and Poy na lang. Baka naman gusto ng isang elder kasi nilagyan. No, nilagyan. May under the table. Ito, dito papasok yung decision ng plurality of elders. Pwede pala yung Malakasan din pang sa church Malakasan, no? Ito na nga siya sabi sa Acts 6:3, kailangan makitaan ng honest report. Ang problema, yung elder na, yung hindi honest, nag-under the table na nga. Kaya yung gusto ng isang mag-promote ng deacons, yung isa ayaw naman. Kaya yung sa plurality, yun naman ang difficulty. Kahapon maganda may plurality of elders kasi
May nasasabihan ka ng problema mo. Oh, ngayon. Di ba? May nasasabihan ka ng problema mo ngayon. Medyo sanugat kayo. Oh. Kaya ngayon, medyo salungat na. Yun naman ang problema. Arrival na yung plurality of elders. Nagkaaroon naman ng mga problema. No? Kaya tulad ng topic kahapon, hindi na kayo nag-harmonize as one family. Salungat na kayo eh. Hindi na kayo one mind eh. Pero nangyayari talaga yun. Reality yun. Reality talaga yun. Sa mga aming elders, ngayon nyo sabihin, gusto nyo isa o dalawa na. Kasi kahapon gusto nyo pala dalawa, tatlo, apat eh. Ngayon sabihin, kung gusto nyo ng dalawa, tatlo, apat. Pero di ba mas maganda pa rin yung marami? Sa akin, gusto ko pa rin marami. Pero pag nagsasalungat na, siguro na pag-uusapan na naman. Huwag lang mag-under the table kasi talagang mapapalo talaga tayo nun. Elder difficult to choose. May masasaktan talaga. Politika na yan. Nagiging politics na. Gobyerno. No, public examination. Ito, pwede pala to. Public examination of a prospective elder's qualification if necessary. Patayuin mo. Kailangan makita rin ng congregation. Ay, ito palang gusto maging prospect ni Elder Wally na maging deacon, magaling pala magturo. Tahimik lang. No? Nag-a-approve din yung kapatiran. Sige din, gawin mong deacon yan. No? 1 Timothy 3:10, and let this also verse be proved. No? And then let the use the office of the deacon being found blameless. Ito na yun, publicly maghuhusga. First prove daw eh. Sabi dito, first be proved. Marunong ba talaga siya magturo? May talent ba talaga siya magturo? Hindi patayuin natin. Gusto niya eh. Kaya nga lang, yung nagturo, iba na yung tinuro. Doktrina ng Katoliko na. Oo. Ngayon, mag-uusgahan siya ng mga kapatiran. Hindi, ano ba yung gusto mo maging deacon? Bakit may mga padasal? Bakit may mga babasa? No? Bakit may hostya? Ayun na, na-public ano siya. Ang tawag sa Tagalog, nahusgahan siya ng public. Ay, hindi pwede. Kung ano pala tinuturo din eh. Ano ba naman yung favorite? Favorite mo ba? Diba? Favorite mo ata, kaya mo pinatayo eh. So may public siya. Kailangan, first be proved. Ma-prove niya na talagang dapat siya maging deacons. Okay? Also teaches that assessment of character and avoid appointing the wrong people. Ito na yung nangyari nga. As elders or overlooking. Ito na nga yung nangyari sa Cavite. Na-avoid ng wrong people nga naman talaga. Na-avoid eh. Avoid natin yung magkaroon ng maling taong tatayo sa harapan, mga kapatid. Kasi once na may tumayo na maling tao sa harapan, aftershock na yan, damay-damay na yan. Makikita natin yan mga kapatiran, naghahati-hati na yan. Nagkaroon na ng kudita yan. Avoid natin yun hanggat maaari. 1 Timothy 5:24, some men's sins are open beforehand. No? You know, nakasulat, going before to judgment. As a supervisor, malalaman natin yung tao eh. Kung may ginagawa bang kalokohan eh. Okay? Remember, one of the qualification for eldership is refuse to who contradict. Itong pinakamaganda mga kapatid. Isang katangian ng isang pagiging elder, ng pagiging deacons, ay marunong mag-refuse. Doon sa mga taong nagko-contradict sa kanyang paniniwala. Hindi yung yes lang, yes. Hindi yung para lang hindi kayo mag-away, yes ka na lang. Marunong kang mag-refuse. Ano ngayon, kung magalit siya, galit lang naman ng tao yun. Lilipas din yan. Mga kapatid, isang katangian yun na makikita natin sa mga kapatiran. As a leader, makikita natin, ay, mababalitaan natin. Halimbawa, si Elder Benyo, kasi Brother Amiel, uy, pastor, yung anak mo, may nakadibatihan doon. Ang galing mag-refuse. Talagang nilirefuse niya yung aral na binabaon sa kanya ng saksi ni Jehovah. May pumunta sa kanya 3 babae na binanatan ni Brother Amiel ng about male leadership. Di ngayon, umalis yung 3 babae. Umiiyak. No? Hindi naman siguro uiiyak yan. No? Wala naman ganun kasi pag naka-encounter ako niyan eh.
binanatan ko agad ng 1 Timothy 2 hanggang 12. Dahan-dahan lang naman. So magbubuklat pa lang ako ng King James Version Bible, inalisan na ako mga kapatid. So yun yung katangian na marunong ka mag-refuse. Iba kasi pag may kumatok sa bahay, yun nga, halimbawa yun, pinapapasok mo na agad eh. Alam mo naman na yung resulta eh. Alam mo naman yung output na eh. Baka magtalo lang kayo eh. So umpisa pa lang, refuse na. Alam mo naman eh, baka gusto mo lang ipahiya yung babae. Diba? Kawawa din naman. Gusto mo lang ipahiya dun sa mga manonood sa'yo. Kung alam mo na yung output, i-refuse mo na mga kapatid. First, Titus 1:9, holding fast the faithful word as he hath been taught, that he may be able to, by sound doctrine, both exhort and to convince the gainsayer. Pag ang isang kapatiran, ang isang leader at future leader, kapag nag-refuse lagi yan at binabalik-balikan siya ng mga gainsayer, yung mga sumasalungat, soon baka makonvert din sila. Kasi itong taong to may paninindigan mga kapatid. Binabalik-balikan ka, soon sila na yung aatin sa'yo. Ano ba yung paninindigan mo? Ano ba yung paniniwala mo? Ba't parang ang tigas-tigas mo? Hindi mabitaw-bitawan. No? May ganun. No? Kailangan isang katangian yun ng leader na hindi sumasang-ayon. Hindi pwedeng yes na lang para lang hindi tayo mag-away. Kung sa mga PB versus PB, nangyayari na nga yan. Diba? PB versus PB, sumasalungat. Yes na lang yun, para hindi na tayo mag-away. Kung talagang mali. Hindi pwedeng yes na lang. Paano matututo yung kapatid mo? Mahal mo yun eh. Kung i-yes mo, alam mo mali siya, yes ka na lang. Okay? Ito na, installation. Dito na makikita yung final approval. And this, 1 Timothy 3:10, and let this also first be proved. Ito na yun. Yung kanina. Ini-install mo na siya as a deacons. Ano ba yung gawa ng deacons? Tumutulong na sa pastor. Dito ka na magpa-final as a leader. Pa-final ano ka na, tawag doon, final approval ka na. Siyempre, kung may plurality of elders sa isang church, tanungin mo na yung ibang elders kung final approve na ba to? Si brother, approve na ba to? Magaling ba magluto ng lechon? Diba ganon? Nagtatanong siya kanina sa atin kung approve na daw ba yung lechon? Anong sabi natin? Approve na. Kahit may hilaw pa. Hindi pwede. So, walang final kasi may hilaw eh. Sa susunod yun bro, pag nagluto ka ng lechon, pag approve na approve, luto na lahat talaga. Ganun din dito mga kapatid. Hindi tayo pwedeng mag-approval na may kulang pa, may hilaw pa. Ganun yun. Approve yung kalahati. Approve yung kalahati. Pero magpa-final approval tayo sa installation. Nakikita na natin yung deacons. Nagtuturo na, gumagawa na ng mabuti, tumutulong na sa gawain ng church. No? So may final approval. As an elder tayo mag-a-approve ng mga kapatid. Elders and deacons are not appointed to as special priestly. Ito na yung sinasabi ko kanina. Walang special mga kapatid. Katulad na nangyari sa Leviticus 8:12. Hindi naman to Old Testament na to eh. And he poured of anointing oil upon Aaron's head and anointed him to sanctify him. Special sila eh. Nangyari yun noon. No? Ngayon wala nang special. No, galing ka, mataas kang posisyon. Kung si Kibuloy, halimbawa si Kibuloy papasok sa atin, hindi yun special. Hindi siya special. Amen. Nalaman niyo yung doktrina ng Primitive Baptist? Ay grabe, totoo pala yung election. Si Kibuloy na yun ha. Pero pag pumunta siya dito, uupo pa rin siya dyan, na parang kapatiran. Wala akong special. Hindi mo agad papatayuin nga dito. Ito, dati po itong founder, mayaman to. Si Kibuloy, ang nagsabi ng stop, siya po yun. Diba? Walang special. Bakit pag nag-special tayo, yung papuri ho napupunta dun sa tao. Yung glory napupunta sa tao. Ito galing to sa Jesus Christ. Magaling mo ito. Pinupuri mo yung tao eh. Ni special treatment mo mga kapatid. Sa atin, yung final approval natin, wala hong special treatment. No? Ito na, appointment and terminology. Ito siningit lang to ng book. Yung book kasi binigay sa atin, ang daming singit, no? Ang daming singit. Papupuntahin ka pa sa isang book para malaman mo yung meaning nitong business din eh.
No, para malaman mo yung meaning nito. So ito, in-insert ko lang itong appointment terminology. Kasi ano to, Greek to eh. Hindi pala lahat na nababasa natin na ordain, eh pare-parehas yung meaning. So magkakaiba pala. So apat yung Greek word na ordain. Unang Greek word is yung cherotonio. Pilido ko yun ah. No, sakto na-ordain ako eh, pilido ko pala yun. Para sa akin pala to. Cherotonio, Greek word meaning to choose or to select. Yun na yun. Ito yung ginamit sa Acts 14:23. Cherotonio pala yun. And when they had ordained them elders in every church. So cherotonio, nag-selection pala sila doon ng elders. Next, Greek word, yung katistemi. Katistemi. Yun naman ang meaning naman ito, designated there's a church. No? There's is no special religious connotation. Designate siya dun sa area na yun. Pwede ka pala mag-ordain dito sa Kabanatuan, pero para siya sa Cavite. Ay, ito po yung hindi lang dun sila. Eh kung may bagyo doon, eh mapopospone yung ordination nyo. Hindi pa tayo dito sa Kabanatuan, dito tayo mag-ordain, pero para siya doon. Wala sa lugar. Wala sa lugar. Ayun pala yung katistemi. No? Nag-ordain sila doon sa for this cause left in the Crete, thou shalt set order things that are wanting and ordain elders. No? Nag-ordain sila ng elders saan daw? In every city. Yung in-ordain nilang elders doon, para daw yun sa mga every city. Katistemi pala yung ginamit ng Greek word doon. Next Greek word na ordain ay spoyo. No, poyo. Greek word meaning to construct. No? Nagko-construct pa lang sila. Ginamit ito sa Mark 3:14. And he ordained 12. Yun, nag-construct pa lang sila. Nagpaplano pa lang, pero nag-ordain na sila. They that should be with him and that he might send forth to preach. No? Poyo pala yung ginamit na term doon. Next, yung last Greek word na ginamit sa Hebrews 5:1. Basahin natin. For every high priest taken among men is ordained. Ginamit na ordained doon ay taitemi. Anong meaning nun? Taitemi? To set or put place. Ito na yon. Yung ordain na ginamit, na na-ordain dito si Elder Beam, taitemi pala yung ginamit doon. Dito na siya mismo. Okay? Yun lang naman, nasingit natin, magkakaiba pala yung meaning ng ordination. Sa in Greek word. No? Last, prayer. Kailangan pala ng prayer as a supervisor, as a leader. Amen. Kailangan din talaga ng prayer kung may napupusuan ka maging deacons. Para ano daw maiwasan natin sa prayer? Unbiased judgment. No, sarili mo lang yung gusto mo maging deacon eh. Mag-pray ka kaya, baka ayaw ng Lord. Maiwasan yung unbiased judgment. Marami kang kagustuhan maging deacons, marami kang gustong buksan na gawain at maraming mau-ordain na elders. Mag-pray ka muna mga kapatid. As a leader, matuto tayo mag-pray. Baka naman ayaw ng Lord. Magbukas ng gawain doon. Baka mapahamak lang tayo. Tulad ni Samuel. Diba? Ganun. Namili ng Namimili pa. Unbiased judgment, maiwasan natin yung mga kapatid. Spiritual insight and guidance ng God. Yun na yung pag-pray. All of the process of appointing elders is not from man. Yun na. Sovereignty na. Pumasok na yung sovereignty of God. Is from above. Hosea 8:4, they have set up kings but not by me. Lord pa rin talaga in the final. Kahit mag-final tayo, mag-approval, magiging elders na to, ma-ordain natin. Pero Lord pa rin talaga ang final. Not by us, hindi tayo ang nag-final, isip natin yun. Tayo ang nag-supervise, pero ang magpa-final, ang ating Diyos pa rin talaga, mga kapatid. Why we need the prayer? The scripture clearly states that no one is to be appointed to the office in hurry. No? Okay na, final na. Nagmamadali. Huwag daw tayo magmadali. Ayun, kaya kailangan ng prayer. No? 1 Timothy 5:22. Huwag bigla ang magpatong ng kamay. No? Huwag bigla ang magpatong ng mga kamay sa kanino man. Ni makibahagi man sa kasalanan ng ibang tao. Ingatan mong dalisay ang iyong sarili.
So, ang purpose ng prayer para hindi nga tayo magmadali, mga kapatid. No. Summary, huwag po tayong magmadali, hindi po paramihan, hindi po palakasan, walang under the table. Bilang leader ay tayo ay maging supervisor. At kung sino yung karapat-dapat, sino yung qualified, no? At sa tulong ng Diyos, mangyayari po iyon, mga kapatid. Yun lamang po, mga kapatid. Yes. Salamat po.